Si Lord Rama, ang hari ng mga hari, ika-10 bahagi. Noon, ang hari ng mga unggoy na si Bali ay nagtalo at nakipag-away sa kanyang nakababatang kapatid na si Sugriva. Si Bali ang nagtagumpay at pinalaya si Sugriva mula sa kaharian. Kinuha nito pati ang asawa ni Sugriva na si Ruma. Mula noon, namuhay si Sugriva nang may takot sa kanyang kapatid. Nagkubli si Sugriva sa kagubatan at kabundukan ng Rish Yamukha dahil sa isang sumpa na nagsasabing hindi maaring tumapak doon si Bali. Sina Rama at Sugriva ay nagtungo sa mga kuweba ng Kishkinda, ang kabisera kung saan nakatira si Bali. Nang makarating sila, nagpaiwan si Rama sa likod ng mga puno habang si Sugriva ay tumayo sa bungad ng kamanghamanghang kuweba at hinamon si Bali ng isang sigaw na umalingaw-ngaw sa hangin. Lumabas si Bali mula sa kuweba at naghanda para sa isang labanan laban sa kanyang kapatid. Nagbanggaan sila tulad ng 2 dambuhalang toro. Nag-away ang mga unggoy ng buong bangis gamit ang mga puno, mga bato, mga kamao, mga braso at mga paa. Nang magsimulang manaig si Bali sa labanan, pinana ni Rama ang kanyang dibdib gamit ang isang palaso na may gintong dulo na nagpabagsak kay Bali sa lupa. Habang nakahiga si Bali, tumayo sa harap niya sina Rama at Sugriva. "Iyon ay isang malupit na gawain," sabi ni Bali kay Rama. "Tungkulin ko na ipagtanggol ang katarungan sa buong kaharian ng aking kapatid na si Bharat. Hindi mo lamang nabigyan ng proteksyon ang iyong nakababatang kapatid, kundi kinuha mo pa rin ang kanyang asawa," sumagot si Rama. "Ang parusa sa pagnanakaw ng asawa ng iyong kapatid ay kamatayan. At ayon sa mga batas ng relihiyon, ang isang makasalanang pinarusahan ng makatarungan ay nagpapalaya sa kanyang kasalanan at umaakyat sa kalangitan. Kaya't pinalaya kita mula sa iyong kasalanan." Nabawi ni Sugriva ang kanyang asawa at nagawa nilang mabuhay ng mapayapa sa kaharian. Samantala, nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Sina Rama at Lakshmana ay namuhay sa isang malaking yungib at sinabi nila kay Hanuman, "Sa loob ng 4 na buwan, sa pagtapos ng tag-ulan at pagbilog ng buwan, sisimulan natin ang paghahanap kay Sita." Pagkatapos ng tag-ulan, tinipon ni Sugriva ang mga unggoy sa mga dalampasigan, kabundukan, kagubatan at mga labi ng lawa. Maraming milyon sa kanila ang nagtipon, itim, ginto at pula, kasama ang mga malalaking oso. Nang handa na ang lahat, humarap si Sugriva kay Rama. "Unahin nating hanapin si Sita," utos ni Rama.
Hinati ni Sugriva ang mga unggoy sa 4 na pangkat at inatasan ang bawat isa sa iba-ibang direksyon. Pumunta si Hanuman sa timog. Ngunit bago siya umalis, kinausap siya ni Rama. Hanuman, kunin mo itong singsing na may nakaukit na pangalan ko at ibigay ito kay Sita upang malaman niyang ikaw ay aking lingkod. Ang iyong tapang at determinasyon ang magtitiyak ng iyong tagumpay. Kinuha ni Hanuman ang singsing at yumukod sa mga paa ni Rama. Pagkatapos ay naglakbay kasama ang kanyang pangkat patungo sa kabundukan ng Vindhya. Tinawid nila ang disyerto nang walang pagkain o tubig. Nang akala nila ay wala ng pag-asa, nakilala nila ang buwitring si Sampati na sabik na tumulong sa paghahanap kay Sita. Noong isang araw, nakita kong may isang magandang batang babae na dinadala sa himpapawid si Ravana. Siya ay nakatira sa lungsod ng Lanka, sa isang isla na malayo sa dagat. Sabi ni Sampati kay Hanuman. Masiglang naglakbay sina Hanuman at ang kanyang mga kasama patungo sa dalampasigan ng karagatang Indian. Ngunit paano nila tatawirin ang ganoong kalayong distansya ng tubig? Isang kasama ang nagsabi kay Hanuman, "Ikaw ay ang anak ng Diyos ng hangin at kaya mong lumipad sa himpapawid. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan." Lumaki si Hanuman sa napakalaking sukat at umiikot ang kanyang buntot sa tuwa. Naghanda siyang tumalon sa karagatan. Umakyat si Hanuman sa malapit na bundok Mahendra upang humanap ng matibay na lugar mula saan siya pupwedeng tumalon. Sundan pa natin ang susunod na bahagi